Good evening po sa inyong lahat po. Hmm, Bukas po, date anniversary sa mama ko. Hmm, Ma, kung nasaan ka man ngayon, so sana masaya ka na. So, pasensya ka na na lagi akong wala kahit sa paglibing mo wala ako sa Pinas at saka sa death anniversary mo wala pa rin ako. So, pasensya ka na ma na dito pa rin ako sa Qatar po. Pero so, ang hirap pa magsalita na sobrang bigat sa puso ko na namatay yung mama ko, nawala siya, nawala ako sa Pilipinas. Ako ang bunso, wala kaming magkapatid, ako ang bunso. So, mabigat sa dibdib ko na nawala yung mama ko, wala ako sa Pinas. So, kahit wala na siya, mahal ko pa rin siya, hindi mawala sa isip ko at sa puso ko, pati yung papa ko. So, magkasama na sila ni mama at saka ni papa sa heaven po. So, yun dasal ko lang na gabayan nila ako. Alam ko naman na mahal ako ng papa ko at saka sa mama ko. Yun lang dasal ko na gabayan nila ako kasi ako lang mag-isa dito, nasa malayo ako. So, pray ko lang na lagi silang magabay sa akin at hindi ko makalimutan sila hanggang buhay pa ako. Never ko kalimutan yung parents ko. Mahal na mahal ko sila at saka ang hirap talaga na wasak ang pamilya. Talaga nahirapan ako na hirap talaga na wasak ang pamilya tapos yung mga anak ko pa kulang sa pagmamahal sa akin. So, ang hirap talaga, grabe ang paghirap ko dito sa Qatar na naoperahan ako na walang bantay. Nakainggit talaga na may kasama ako sa room. Dalawa lang kami sa isang room pero talaga naiinggit ako kasi may kasama sila, may nagbantay sa kanila. Pero ako para ko para akong hayop na iniwan lang na walang kasama. So, ang sakit naman sa dibdib ko na yung maisip ko, yung naranasan ko dito na ilang bisis ko ako naoperahan 3 bisis na po dito. Pero umiiyak lang ako, idaan ko na lang sa iyak kasi wala na akong ibang makapitan, walang ibang magbantay sa akin pero kaya pa. So, nakuha ko pa, sabi pa sa katabi ko na Indian din, sabi niya na talaga believe ako sa'yo, sobrang strong mo, dasal ka lang, i-pray kita na maging okay ang opera mo. So, talaga tumutulo yung luha ko. Kasi hindi ko na na-feel sa mga anak ko na kahit binabantayan na lang ako para makita ko na mas lumakas pa ako. So, alam mo ba na ang hirap na magpakahirap ka sa anak mo tapos parang balewala ka. Hindi ko makalimutan na ilang opera ko dito na walang ang nag-monitor lang sa akin, yun lang si Marwen. Yun lang nagbantay sa akin na siya lang nagpalakas sa akin. Pero mga anak ko wala. So, kahit wala sila, parang hindi nila ako naisip. Pero hindi ako nagalit sa kanila. Naintindihan ko ang sitwasyon nila kung bakit. Pero hindi nila ako masisi bakit ako nagkaganito. Kasi ikwento ko lang ang buhay ko.
na nagkaganito ako na dahil sa papa nila na ng babae talaga. Ayaw ko tanggapin na gusto nila na magkabalikan kami. Ayaw ko din tanggapin kasi kahit kahit kayo naman sa sitwasyon ko, nagpakahirap kayo dito sa ibang bansa para makatapos yung anak ninyo, tapos lukuhin ka lang, 'di ba, masakit 'yun. Ayoko naman na tinataihan niya ang ulo ko, ayoko naman na lunukin ko lang, 'di ba? Masakit na nagpakahirap ka sa ibang bansa tapos lulukuhin ka lang. Tapos 'yun lang ang masabi ko sa mga anak ko, mas tinakpan pa nila ang mali sa papa nila kaysa akin. 'Yun lang naisip ko na hindi na 'to tama 'pag hindi ako makipaghiwalay. Ang sakit naman na iniiputan lang ako, 'di ba? Okey lang kung nagpabaya ako sa kanila pero never ako nagpabaya sa kanila. So, pero hindi ko naman nagsisi bakit ganito ako kasi kung sa una masama siya kasi may nagbisyo siya. So, sa pangalawa please naman ako ni God, hindi siya hindi siya lasingero, hindi siya babaero. So, lagi akong naka-online kami palagi. Never ako niya niloko. At gusto ko naman na yun lang ang wish ko ni God na mahalin niya ako hanggang sa huling hininga ko. Ayoko naman na umaasa ako sa mga anak ko kasi may sinasabi na sila sa akin na hindi maganda. Yun lang isipin ko na kung ano mang mangyari sa akin, never ako tumatawag sa mga anak ko ng saklolo, 'di ba? So, kung nasaktan man ako, sulunukin ko na lang kasi hirap talaga. Kung maalaala ko yung ginawa nila sa akin na kahit may sakit ako, binabantayan lang nila ako pero hindi nila nagawa. Masakit din na nagpakahirap ka para sa mga anak mo pero wala kang kwenta, 'di ba? Pero okay lang, blessed naman ako sa mga anak ko na nakatapos sila. Proud ako sa kahit katulong ako nakatapos ang mga anak ko. Nagpasalamat pa ako kay God. Yun lang masabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Pray, pray ko pa din kayo na mas lalo pa kayong i-bless ni God kasama ang mga apo ko.